Maraming senior ang naniniwala na ang refrigerator ay ligtas na taguan ng lahat ng uri ng pagkain. Ngunit ayon sa mga pag-aaral mula sa mga organisasyong pangkalusugan tulad ng USDA at Food Standards Agency, may ilang pagkain na nagkakaroon ng hindi kanais-nais na pagbabago kapag inilagay sa malamig na temperatura. Ang ilan sa mga ito ay nawawalan ng nutrisyon, habang ang iba ay maaaring magdulot ng panis, bacterial growth, o kemikal na maaaring makasama sa kalusugan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 7 karaniwang pagkain na hindi dapat ilagay sa refrigerator, lalong-lalo na para sa mga matatandang may mas sensitibong panunaw at kalagayan ng katawan. Ang kamatis ay isa sa mga karaniwang prutas na kadalasang inilalagay sa refrigerator upang mapanatili ang pagiging sariwa. Gayunpaman, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malamig na temperatura ay may negatibong epekto sa kalidad at nutrisyon ng kamatis. Ayon sa pananaliksik mula sa University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences 2022, ang exposure ng kamatis sa temperatura na mas mababa sa 10 degrees C ay nagdudulot ng structural damage sa cell walls ng prutas. Bilang resulta, ang texture nito ay nagiging malambot, malabnaw, at mabilis masira. Bukod sa pagbabago sa pisikal na anyo, naapektuhan din ang panlasa at aroma ng kamatis. Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Proceedings of the National Academy of Sciences PNAS 2016, ang lamig mula sa refrigerator ay nagpapababa ng aktibidad ng ilang genes na responsable sa synthesis ng flavor compounds sa kamatis. Sa loob lamang ng ilang araw sa malamig na kapaligiran, bumababa ang konsentrasyon ng mga natural na volatile compounds na nagbibigay ng amoy at lasa nito. Hindi lamang panlasa ang apektado. Ang isa sa mga pangunahing benepisyo ng kamatis ay ang taglay nitong lycopene, isang uri ng antioxidant na may posibleng epekto sa pagpapababa ng panganib sa ilang uri ng kanser at sakit sa puso. Sa isang pagsusuri ng Journal of Agricultural and Food Chemistry 2015, ipinakita na ang pagkakabilad ng kamatis sa suboptimal cold storage ay maaaring magresulta sa pagbawas ng lycopene content, lalo na kung ito ay hindi pa hinog bago isilid sa malamig. Para sa mga senior na may layunin na mapanatili ang kalidad ng nutrisyon ng kanilang pagkain, mahalagang malaman na ang kamatis ay dapat itago sa temperatura ng kwarto, sa isang tuyo at may maaliwalas na lugar, lalo na kung ito ay hilaw pa. Kapag ito ay ganap ng hinog at kailangang itago ng mas matagal, maaaring ilagay sa refrigerator. Ngunit ito ay dapat gamitin agad pagkatapos para maiwasan ang pagkawala ng lasa at texture. Sa kabuuan, ang paglalagay ng kamatis sa refrigerator ay hindi inirerekomenda para sa regular na imbakan, lalo na kung layunin ay mapanatili ang nutrisyon at kalidad. Ang tamang paraan ng pag-iimbak ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga nakatatanda na mas sensitibo sa mga pagbabago sa kalidad ng pagkain. Ang tinapay ay isang staple food sa maraming tahanan, kabilang na sa mga matatandang may simple at magaan na diet. Dahil dito, karaniwan na itong iniimbak sa refrigerator upang maiwasan ang agarang pagkapanis. Subalit, ayon sa mga datos mula sa larangan ng food science, ang malamig na temperatura ay hindi nakatutulong sa pagpapahaba ng shelf life ng tinapay bagkus. Ito ay maaaring magdulot ng mas mabilis na pagbabago sa texture at lasa. Ayon sa Harvard School of Public Health 2018, ang tinapay na nakaimbak sa refrigerator ay dumaranas ng tinatawag na starch retrogradation,
isang proseso kung saan ang starch molecules ay muling bumubuo ng kristal na istruktura sa malamig na kapaligiran. Ang pagbabagong ito ang dahilan kung bakit ang tinapay ay madaling tumigas, nagiging dry, at nawawala ang malambot na kalidad. Sa madaling salita, ang ref ay hindi nagpapapreserba ng tinapay ito, ay nagpapabilis ng stalling process. Dagdag pa rito, ang ilang uri ng tinapay tulad ng whole grain at artisanal bread ay may mas mataas na moisture content at walang preservative. Ayon sa pag-aaral ng Journal of Food Science and Technology 2017, ang mga ganitong uri ng tinapay ay mas madaling kapitan ng amag molds kapag inilagay sa refrigerator dahil sa moisture condensation sa packaging. Sa halip na pigilan ang pagkasira, ang lamig ay maaaring magdulot ng kondisyon na pabor sa fungal growth, lalo na kung hindi airtight ang lalagyan. Sa konteksto ng kalusugan ng mga senior, ang pagkain ng matigas o tuyong tinapay ay maaari ring magdulot ng kahirapan sa pagnguya, lalo na sa may denture o problema sa gilagid. Bukod pa rito, ang pagkonsumo ng tinapay na may amag, kahit hindi agad nakikita, ay maaaring magdulot ng gastrointestinal irritation o allergic response sa mga sensitibong individual. Ang rekomendasyon ng mga eksperto sa Food Safety and Inspection Service ng USDA 2021 ay simple kung ang tinapay ay hindi agad makakain sa loob ng 2-3 araw. Mas mainam itong i-freeze kaysa i-ref. Ang freezing ay pumipigil sa stalling at mold growth at pinananatiling buo ang moisture at texture ng tinapay kapag ito ay maayos na tinakpan. Kapag gustong kainin, sapat na ang gentle reheating or thawing sa room temperature. Sa kabuuan, ang paglalagay ng tinapay sa refrigerator ay hindi epektibong paraan ng preserbasyon at maaaring magdulot pa ng hindi kanais-nais na epekto sa kalidad ng pagkain. Para sa mga senior na kailangang mag-ingat sa texture, kalinisan, at nutritional integrity ng pagkain, mahalagang isaalang-alang ang mas angkop na paraan ng pag-iimbak ng tinapay. Ang patatas ay isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng carbohydrates sa maraming diet. Kabilang na sa mga senior na kailangang mag-adjust ng nutrisyon ayon sa kondisyon ng kalusugan. Dahil madalas itong binibili ng maramihan, marami ang naglalagay ng patatas sa refrigerator upang ito'y mas tumagal. Gayunpaman, ipinapayo ng mga organisasyong pangkaligtasan sa pagkain na ang malamig na temperatura ng ref ay hindi angkop sa pag-iimbak ng patatas at maaari pa itong magdulot ng pagbabago sa komposisyon ng starch na may potensyal na panganib sa kalusugan. Ayon sa Food Standards Agency ng United Kingdom 2022, ang malamig na temperatura partikular na mas mababa sa 8 kodregrisi ay nagdudulot ng tinatawag na cold-induced sweetening sa patatas. Sa prosesong ito, ang natural na starch sa loob ng patatas ay nagiging reducing sugars tulad ng glucose at fructose. Bagaman ito ay hindi agad masama sa hilaw na anyo, ang problema ay lumalabas kapag ang patatas ay niluluto sa mataas na init, gaya ng pagprito o pag-ihaw. Kapag ang patatas na may mataas na reducing sugars ay nalantad sa mataas na temperatura, ito ay sumasailalim sa isang chemical reaction na tinatawag na Maillard reaction na nagbibigay ng golden brown na kulay at malutong na texture. Kasama sa reaksyong ito ang pagkabuo ng acrylamide, isang compound na ayon sa European Food Safety Authority EFSA 2015 ay may potensyal na carcinogenic base sa animal studies. Ang acrylamide ay walang amoy at walang lasa, ngunit maaring mabuo sa mga pagkain na mataas sa carbohydrates kapag niluto sa higit sa 120°C.
Ayon pa sa World Health Organization WHO, 2016, bagaman hindi pa tiyak ang epekto ng acrylamide sa tao, pinapayuhan ang mga populasyon lalo na ang matatanda, bata, at mga may kahinaang pangkalusugan na iwasan ang labis na pagkonsumo ng pagkain na maaaring maglaman nito. Sa ganitong konteksto, ang hindi tamang pag-iimbak ng patatas ay isang simpleng aksyon na maaaring magkaroon ng hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Bukod sa panganib ng acrylamide, ang malamig at mamasa-masang kapaligiran ng refrigerator ay maaaring magpabilis ng pag-usbong ng mga mata, sprouting sa patatas. Ayon sa National Institutes of Health, NIH, ang sprouted potatoes ay maaaring maglaman ng glycoalkaloids gaya ng solanine na maaaring magdulot ng pagduduwal, pananakit ng tiyan, at iba pang sintomas ng mild food poisoning kung kinain sa mataas na dami. Dahil dito, ang inirerekomendang paraan ng pag-iimbak ng patatas ay sa isang cool, dry, well-ventilated na lugar, tulad ng pantry or storage cabinet na may temperatura sa pagitan ng 10 degrees C hanggang 15 degrees C. Hindi kailangan ng refrigeration upang mapahaba ang shelf life ng patatas, basta't ito ay hindi nababasa at hindi na i-expose sa direktang sikat ng araw. Sa kabuuan, ang patatas ay hindi kabilang sa mga pagkaing dapat ilagay sa refrigerator. Ang tamang kaalaman sa pag-iimbak nito ay makatutulong hindi lamang sa pagpapanatili ng kalidad at lasa, kundi maging sa pag-iwas sa potensyal na panganib na hindi laging agad na nakikita. Para sa mga senior na may mas mataas na pangangailangan sa kaligtasan at nutrisyon, ito ay isang mahalagang paalala. Ang bawang ay isa sa mga pinakaginagamit na sangkap sa pagluluto dahil sa taglay nitong aroma, panlasa, at mga potensyal na benepisyo sa kalusugan. Para sa mga senior na may layuning mapanatili ang cardiovascular health o suportahan ang immune system, ang bawang ay itinuturing na functional food. Subalit, mahalagang tandaan na ang maling pag-iimbak ng bawang, lalo na sa loob ng refrigerator, ay maaaring magdulot ng panganib sa kaligtasan ng pagkain, partikular na ang panganib ng bacterial contamination. Ayon sa United States Department of Agriculture USDA Food Safety and Inspection Service, 2021, ang buong hilaw na bawang ay hindi kailangang iimbak sa malamig na refrigerator. Sa halip, ito ay dapat ilagay sa isang tuyong lugar na may sapat na bentilasyon, tulad ng pantry, upang maiwasan ang moisture buildup. Kapag inilagay sa refrigerator, ang malamig at mamasa-masang kondisyon ay maaaring magpabilis ng pag-usbong ng fungi o amag at posibleng pagbubuo ng toxin. Ang mas seryosong panganib ay nangyayari kapag ang bawang ay na-prepare at isinilid sa langis, karaniwang bilang garlic in oil preparation. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention CDC at Food and Drug Administration FDA, ang garlic in oil na nakaimbak sa refrigerator ay isang kilalang risk factor para sa botulism, isang bihira, ngunit matinding uri ng foodborne illness na dulot ng Clostridium botulinum bacteria. Sa isang pag-aaral na inilathala sa Clinical Infectious Diseases Journal 2018, ipinakita na ang low-acid, anaerobic, walang oxygen environment gaya ng oil mixture ay ideal na kondisyon para sa pagdami ng C. botulinum, kahit na ito ay nasa loob ng refrigerator. Ang botulism ay maaaring magdulot ng sintomas gaya ng panghihina ng kalamnan, double vision, kahirapan sa paglunok o pagsasalita, at sa matinding kaso, respiratory failure. Lalo itong mapanganib para sa mga matatandang,
may mahinang immune response o may kasaysayan ng neuromuscular disorder. Ayon sa National Center for Home Food Preservation ng University of Georgia, kahit ang refrigerated garlic in oil ay hindi ligtas kung walang idinagdag na acidifier gaya ng citric o phosphoric acid, at dapat itong itapon kung lumampas sa 7 araw ng pagkakagawa. Ipinapayo rin na ang ganitong preparation ay hindi dapat gawin sa bahay kung walang sapat na kaalaman sa food preservation techniques. Para sa mga senior, ligtas at mas praktikal ang paggamit ng buo at tuyong bawang. Maaari rin itong i-chop o i-mince kapag kailangang gamitin, at dapat agad itong lutuin o ubusin. Kung nais mag-imbak ng peeled garlic cloves, mas mainam itong ilagay sa airtight container sa refrigerator nang hindi lalampas sa ilang araw, ngunit hindi inirerekomendang ilubog sa mantika. Sa kabuuan, ang bawang ay hindi kabilang sa mga pagkaing kailangang itago sa refrigerator, lalo na kung ito ay buo at hindi pa naproseso. Ang maling pag-iimbak ay hindi lamang nakaaapekto sa kalidad, kundi maaari ring magbukas ng panganib para sa mga kondisyon tulad ng botulism, isang panganib na dapat iwasan ng mga matatanda na may mas mataas na sensitibidad sa foodborne pathogens. Ang tamang kaalaman sa paghawak ng simpleng sangkap gaya ng bawang ay bahagi ng responsableng kalusugan sa senior age. Ang kape ay isang bahagi ng araw-araw na pamumuhay ng maraming senyor. Hindi lamang bilang inumin kundi bilang bahagi ng kanilang routine at panlasa. Gayunpaman, isang karaniwang pagkakamali ang paglalagay ng ground coffee o coffee beans sa loob ng refrigerator sa layuning mapanatili ang kasariwaan nito. Bagamat tila praktikal, ipinapakita ng mga siyentipikong pagsusuri na ang malamig na kapaligiran ng refrigerator ay maaaring makasira sa kalidad ng kape sa halip na mapreserba ito. Ayon sa National Coffee Association USA/NCA, 2021, ang kape lalo na ang ground coffee ay higop ng moisture hygroscopic. Ibig sabihin, ito ay madaling sumipsip ng kahalumigmigan at amoy mula sa kapaligiran kapag inilagay sa loob ng refrigerator, kung saan may mataas na level ng humidity at pabago-bagong temperatura tuwing binubuksan ang pinto ng ref. Ang ground coffee ay mabilis makasagap ng moisture. Ang prosesong ito ay hindi lamang nakaaapekto sa texture, kundi nagpapabilis din ng pagkasira ng mga volatile compounds na nagbibigay ng aroma at lasa ng kape. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Food Science and Technology 2019 ay nagpakita na ang ground coffee na na-expose sa halumigmig ay may mas mabilis na oxidation ng mga coffee oils. Ang oxidation na ito ay nagpapababa ng antioxidant content ng kape at nagpapabilis ng rancidity, na maaaring magdulot ng mapait at hindi ka nais-nais na lasa sa mga senior na may sensitibong panlasa o kondisyon gaya ng acid reflux. Ang pag-inom ng oxidized or stale na kape ay maaaring magpalala ng mga sintomas gaya ng kabag o iritasyon sa tiyan. Ang dagdag pa rito, ang temperatura ng refrigerator ay hindi sapat na mababa upang tunay na mapreserba ang kape sa pangmatagalang imbakan. Ayon sa Institute of Food Technologists IFT, ang ideal storage para sa ground coffee ay airtight, opaque containers na inilalagay sa isang cool, dry, at madilim na lugar katulad ng pantry. Kung nais namang itago ang kape sa loob ng mas matagal na panahon, ang pagyeyelo freezing sa tamang paraan ay maaaring gamitin. Ngunit ito ay dapat gawin sa well-sealed packaging upang maiwasan ang freezer burn at moisture ingress. Sa mga senior na gumagamit ng kape bilang stimulant,
o bahagi ng kanilang umagang routine. Ang kalidad ng kape ay mahalaga hindi lamang sa lasa, kundi sa tolerability nito sa katawan. Ang masamang epekto ng refrigerated coffee tulad ng pagkakaroon ng panis na lasa o pagiging acidic ay maaaring magdulot ng discomfort, lalo na sa mga may gastrointestinal sensitivity o irritable bowel symptoms. Sa kabuuan, ang refrigerator ay hindi angkop na lugar para sa ground coffee o coffee beans, lalo na kung ito ay gagamitin araw-araw. Mas mainam ang tamang pag-iimbak sa labas ng ref gamit ang airtight container sa isang lugar na tuyo, malayo sa init at liwanag. Para sa mga senior na nagnanais mapanatili ang kalidad ng kanilang kape at maiwasan ang mga hindi kanais-nais na epekto sa kalusugan, ang kaalamang ito ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na food safety. Ang saging ay isang prutas na may mataas na nutrisyon at madaling kainin. Kaya't ito ay karaniwang bahagi ng diet ng maraming matatanda. Bukod sa pagiging rich source ng potassium, vitamin B6 at dietary fiber, ang saging ay madaling tunawin at maaaring makatulong sa regulasyon ng blood pressure at digestive health. Gayunpaman, isang karaniwang pag-aakalang praktikal ang paglalagay ng saging sa loob ng refrigerator upang mapahaba ang shelf life nito. Ayon sa mga eksperto, ang malamig na temperatura ay maaaring makasira sa kalidad ng saging at makaapekto sa ilan sa mga benepisyo nito. Ayon sa pananaliksik mula sa Post-Harvest Biology and Technology Journal 2020, ang saging ay isang tropical fruit na hindi natural na nabubuhay sa malamig na klima. Kapag inilagay sa temperatura na mas mababa sa 13 degree, nagsisimula ang tinatawag na chilling injury, kung saan ang balat ay nagiging kulay, abo o itim, at ang laman ay nawawala ang natural na tamis at texture. Ang malamig na temperatura ay nakaaapekto sa enzyme activity ng prutas, partikular na ang mga enzymes na responsable sa ripening process tulad ng polygalacturonase at pectin methylesterase, na mahalaga sa paglalambot at pagbubuo ng aroma ng saging. Ayon sa United Nations Food and Agriculture Organization FAO, 2019, ang chilling injury ay hindi lamang visual. Ito rin ay nagpapababa ng nutritional quality ng prutas. Kapag ang enzyme activity ay naputol ng lamig, bumababa rin ang synthesis ng natural antioxidants, gaya ng dopamine at catecholamines na taglay ng saging. Sa mga senior na umaasa sa mga natural sources ng antioxidant support, ang pagbawas ng nutrisyon dahil sa maling pag-iimbak ay hindi kanais-nais. Isa pang panganib ng paglalagay ng hilaw na saging sa refrigerator ay ang premature cell degradation. Ayon sa International Journal of Food Properties 2020, ang malamig na environment ay nagpapabilis ng softening at water loss mula sa fruit tissues na nagre-resulta sa uneven ripening o pagkalata ng prutas sa loob bago pa ito mahinog ng maayos. Sa madaling salita, ang saging ay maaaring mukhang buo mula sa labas, ngunit bulok na sa loob kapag pinalamig ng wala sa tamang panahon. Kung ang saging ay hinog na at nais pang patagalin ng ilang araw, maaari itong ilagay sa refrigerator. Ngunit dapat tandaan na ang balat nito ay tiyak na mangitim. Sa ganitong kaso, ang laman ay karaniwan pang ligtas kainin sa loob ng 2 to 3 araw. Ngunit hindi na ito may parehong kalidad ng texture at aroma. Ang inirerekomendang paraan ng pag-iimbak ng saging. Ayon sa mga eksperto mula sa Department of Horticulture, University of Georgia, 2018, ay sa temperatura ng kwarto, sa lugar na may maaliwalas na hangin, malayo sa direktang sikat ng araw.
Maaari ring isabit ang saging sa hook upang maiwasan ang pressure bruising at mapabagal ang ripening process. Sa kabuuan, ang saging ay isang sensitibong prutas na hindi angkop sa malamig na storage. Para sa mga senior na kailangang mag-ingat sa kaligtasan, nutrisyon at texture ng kanilang kinakain, ang simpleng kaalaman na ito ay makatutulong sa mas mahusay na pamamahala ng prutas sa bahay at makaiiwas sa hindi kinakailangang pag-aaksaya o panganib sa kalusugan. Ang langis ng oliba o olive oil ay kilala bilang isang healthy fat na karaniwang bahagi ng Mediterranean diet. Para sa mga senior, ito ay inirerekomenda dahil sa potensyal nitong benepisyo sa kalusugan ng puso, anti-inflammatory effect, at antioxidant content. Gayunpaman, isa sa mga karaniwang pagkakamali sa pag-iimbak ng olive oil ay ang paglalagay nito sa loob ng refrigerator. Bagamat ang intensyon ay upang mapahaba ang shelf life at maiwasan ang pagkasira. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang malamig na temperatura ay maaaring makaapekto sa kalidad, consistency, at nutritional value ng langis. Ayon sa California Olive Oil Council (COOC) at sa North American Olive Oil Association (NAOOA), ang ideal storage temperature ng olive oil ay nasa pagitan ng 15 degrees C hanggang 21 degrees C sa isang madilim at tuyo na lugar. Kapag ang olive oil ay inilagay sa refrigerator, ito ay nagiging malabo, namumuo, at kadalasan ay nagkakaroon ng waxy texture dahil sa crystallization ng natural waxes at saturated fats. Bagamat ang pagbabagong ito ay hindi agad nagpapahiwatig ng pagkasira, ito ay maaaring magdulot ng maling interpretasyon na ang langis ay expired na o hindi na ligtas gamitin. Mas mahalaga pa, ayon sa Journal of Food Lipids 2019, ang prolonged exposure ng olive oil sa malamig na temperatura ay maaaring makaapekto sa stability ng polyphenols, ang pangunahing antioxidant compounds ng langis. Ang polyphenols ay may mahalagang papel sa pagbawas ng oxidative stress at inflammation, partikular na sa mga matatanda na may cardiovascular risks o metabolic syndrome. Ang pagbaba ng polyphenol content ay hindi agad makikita sa panlabas na anyo ng langis. Ngunit ito ay direktang nakaaapekto sa nutritional efficacy ng produkto. Bukod sa epekto sa antioxidants, ang paglalagay ng olive oil sa ref ay maaaring maging sanhi ng moisture condensation sa loob ng bote, lalo na kung ito ay paulit-ulit na binubuksan mula sa malamig na storage. Ayon sa Institute of Food Technologists (IFT), ang presence ng moisture ay nagpapataas ng panganib ng microbial contamination o hydrolytic rancidity, isang uri ng pagkasira ng langis na maaaring magdulot ng off flavors at pagbaba sa quality. Para sa mga senior na may mas sensitibong panlasa, digestion at dietary requirement, ang pagkonsumo ng rancid o oxidized oil ay maaaring magdulot ng gastrointestinal discomfort o hindi sinasadyang pagtaas ng oxidative load sa katawan. Ito ay maaaring salungat sa layunin ng paggamit ng olive oil bilang health-supporting fat. Ang tamang pag-iimbak ng olive oil ay simple, ngunit kritikal gamitin ang airtight, opaque container at ilagay ito sa madilim, malamig pero hindi malamig gaya ng refrigerator, at tuyong lugar, halimbawa, isang pantry cabinet na malayo sa kalan o araw. Ayon sa International Olive Council 2020, ang extra virgin olive oil ay kadalasang may shelf life na 18 to 24 buwan mula sa petsa ng paggawa, kung ito ay maayos na naimbak. Sa kabuuan, ang olive oil ay hindi kabilang sa mga pagkain o sangkap na kailangang palamigin.
Sa halip na mapreserba, ang malamig na temperatura ay maaaring makasira sa mga sensitibong compound na siyang nagbibigay ng benepisyo sa kalusugan. Para sa mga senior, ang kaalaman sa wastong pag-iimbak ng olive oil ay makatutulong upang mapanatili ang bisa nito bilang bahagi ng isang balanced at heart-friendly diet. Hindi lahat ng pagkain ay ligtas ilagay sa loob ng refrigerator. Gaya ng ating natalakay, may mga karaniwang sangkap tulad ng kamatis, tinapay, patatas, bawang, kape, saging at langis ng oliba na maaaring mawalan ng nutrisyon, masira ang kalidad, o mas lalong maging mapanganib kapag nalantad sa malamig na temperatura. Para sa mga senior, ang kaalaman sa tamang pag-iimbak ng pagkain ay hindi lamang usapin ng lasa o texture, ito rin ay may direktang epekto sa kalusugan, kaligtasan, at kalidad ng buhay. Ang tamang temperature, lalagyan, at tagal ng imbakan ay mahalagang isaalang-alang sa pang-araw-araw na paghahanda ng pagkain. Iminumungkahi na laging sumangguni sa mga rekomendasyon mula sa mga institusyong gaya ng USDA-D, WHO at mga lokal na health authority upang masigurong ligtas at epektibo ang mga gawi sa kusina lalong-lalo na para sa mga may edad na 60 pataas. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, i-like ang video, mag-subscribe sa aming channel, at i-share ito sa mga kapamilyang senior upang mas maraming tao ang makaiwas sa maling gawi sa kusina. Maaari mo ring i-comment kung alin sa mga pagkaing ito ang dati mong nilalagay sa ref at ano ang natutunan mong babaguhin simula ngayon.